Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Newness of Life in Christ, isang pag-aaral mula sa buhay ng bagong Kristiyano. Maligayang pagdating sa isang bagong yugto ng iyong pananampalataya. Kung tinanggap mo na kamakailan si Jesu Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nakapasok na sa pinakadakilang paglalakbay na maaaring maranasan ng sinumang tao. Higit pa ito sa isang desisyon, higit pa sa damdaming naramdaman mo noong una, at higit pa sa pagiging kasapi ng iglesia, nakapasok ka na sa isang bagong ugnayan sa Diyos na may kapangyarihang baguhin ang bawat bahagi ng iyong buhay. Marami ang nagtingin sa Kristyanismo bilang kalipunan ng mga paniniwala, kaugalian, seremonya, o mga gawaing panrelihiyon. Ang iba naman ay inaakala na ito ay tungkol lamang sa pagbabago ng ugali, pagiging mabuting tao, o pagsunod sa mga alituntunin ng kabutihan. Ngunit sa pinakabuod nito, ang Kristyanismo ay hindi lamang isang uri ng relihiyon. Ito ay tunay na ugnayan sa buhay na Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Nang tanggapin mo si Kristo, may naganap na dakilang bagay na maaaring hindi nakita ng mata ng tao ngunit tunay na totoo sa kalagayang espiritual. Nagsimula na ang Diyos ng kanyang gawain sa loob ng iyong pagkatao. Hindi lamang niya pinaganda o inayos ang iyong dating pamumuhay, kundi binigyan kanya ng ganap na bagong buhay. Ang ganitong bagong simula ay isa sa pinakadakilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Marahil ay natatandaan mo ang araw na ipinagkatiwala mo ang iyong buhay kay Jesus. Maaaring nangyari ito habang nasa pagpupulong sa iglesia, habang nananalangin, habang nagbabasa ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba, o maging sa panahong ikaw ay nahaharap sa matinding pagsubok. Maaaring labis kang nagalak, napaluha, nakaramdam ng kapayapaan, o lubos na napahiya sa iyong mga nagawa. O baka naman ang iyong karanasan ay tahimik lamang at simple. Anuman ang iyong naranasan, ang bisa ng kaligtasan ay hindi nakadepende sa damdamin kundi sa pangako ng Diyos. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo, pinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, nililinis ang ating puso, at ibinabalik ang nawalang ugnayan sa pagitan niya at ng sangkatauhan. Ibig sabihin nito, ang iyong buhay ay nagbago na ng direksyon. Ang iyong mga nakaraang pagkakamali ay hindi na ang siyang magtatakda ng iyong kapalaran. Ang iyong mga kabiguan ay hindi na ang siyang maglalarawan sa iyong kinabukasan. Ang bigat ng iyong pagkakasala ay hindi na ang siyang magiging batayan ng iyong pagkakakilanlan. Ang iyong dating pamumuhay ay hindi na ang iyong patutunguhan. Binuksan na ng Diyos ang pinto patungo sa isang ganap na bagong buhay. Ito ang dahilan kung bakit madalas banggitin sa kasulatan ang pagiging bago ng lahat ng bagay. Nagbibigay ang Diyos ng bagong puso. Nagbibigay ang Diyos ng bagong diwa. Nagbibigay ang Diyos ng bagong pagkakakilanlan. Nagbibigay ang Diyos ng bagong layunin. Nagbibigay ang Diyos ng bagong kinabukasan. Kinuha niya ang mga bagay na nasira at nagsimula na siyang magpanumbalik nito ayon sa kanyang ganap at perpektong plano. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi nangangahulugang kailangan mong pagsumikapan ng husto upang maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Ito ay ang pagkatutong mamuhay batay sa kabutihang ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maraming bagong mananampalataya ang nahihirapan dahil inaakala nilang pagkatapos nilang tanggapin si Jesus ay kailangan nilang maging perpekto agad. Inaakala nilang dapat na naiintindihan na nila agad ang lahat ng nakasaad sa Biblia, nalalampasan na ang bawat tukso, nawawala na ang lahat ng kahinaan, at hindi na muling magkakamali. Ngunit ang paglago sa pananampalataya ay hindi nangyayari sa isang iglap lamang. Kung paanong ang isang sanggol ay hindi nagiging ganap na matanda sa loob lamang ng isang araw, ang pagiging matatag sa pananampalataya ay nabubuo rin sa paglipas ng panahon. Ang bagong silang na sanggol ay nangangailangan ng pagkain, proteksyon, paggabay, at pag-aaruga. Unti-unti siyang natututo, una ay gumapang, pagkatapos ay tumayo, maglakad, at kalaunan ay tumakbo na ng mabilis. Gayon din ang ganito sa ating paglago sa espiritual na aspeto. Bilang bagong mananampalataya, ikaw ay nagsisimula pa lamang sa proseso ng paglago. Darating ang mga panahong ikaw ay magagalit, at may mga pagkakataon ka ring mahaharap sa pagsubok. Magkakaroon ka ng tagumpay, ngunit may mga pagkakataon ding ikaw ay mahihirapan. May mga panahong mararamdaman mong napakalapit ng Diyos sa iyo, at may mga panahon ding kailangan mong magtiyaga upang manatili sa pananampalataya.
Tiyak na darating ang mga katanungan sa iyong isipan. Maaaring iyong itanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus? Paano ko malalaman na ako ay tunay na naligtas na? Paano ba ang tamang pananalangin? Bakit kailangan kong magbasa ng Biblia? Ano ang dapat kong gawin kapag ako ay nagkakamali muli? Bakit ko pa rin nararanasang mahirapan sa mga nakasanayan kong masamang ugali? Paano nakikipag-usap ang Diyos sa akin? Paano ako lalong lalago sa aking pananampalataya? Ang mga katanungang ito ay normal lamang. Sa katunayan, ang pagtatanong ay madalas na tanda ng pagnanais ng iyong puso na makilala pa ang Diyos. Hindi tinatanggihan ng Diyos ang tapat na pagtatanong. Sa buong kasulatan, makikita nating marami ang nagtanong sa Diyos kahit pa ito ay mahihirap na bagay. Gayunman, mahinahon silang itinuro, ginabayan, at ipinakita ng Panginoon ang katotohanan. Ang layunin ng aklat na ito ay upang sagutin ang marami sa iyong mga katanungan at gabayan ka sa mga pangunahing katotohanang dapat na maunawaan ng bawat mananampalataya. Ang aklat na ito ay hindi isinulat upang magbigay lamang ng impormasyon. Ang kaalaman ay maaaring mapalawak ang ating isipan, ngunit ang tunay na pagbabago ay ang siyang nagbabago ng ating buong pagkatao. Ang hangarin natin ay hindi lamang upang magkaroon ka ng alam tungkol sa Diyos. Ang tunay na hangarin ay upang makilala mo siya ng personal at masandalan sa iyong buhay. May malaking pagkakaiba ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa isang tao sa pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa kanya. Maaaring alam ng isang tao ang maraming detalye tungkol sa isang kilalang tao, ngunit hindi naman niya ito tunay na nakikilala ng lubusan. Gayon din naman, maaaring alam ng iba ang mga kwento sa Biblia, nakakabisado ang mga talata, at nauunawaan ang mga salitang ginagamit sa pagsamba, ngunit wala naman silang tunay na malalim na ugnayan sa Diyos. Hindi lamang mga gawaing panrelihiyon ang nais ng Diyos mula sa atin. Ang nais niya ay ang ating ugnayan sa Kanya. Ang nais niya ay ang ating pakikipagkaibigan. Ang nais niya ay ang matalik na pakikipag-isa sa Kanyang mga anak. Mula pa noong nilikha ang sanlibutan, ang puso ng Diyos ay laging nagnanais na mamuhay siya kasama ng Kanyang mga anak. Ngunit ang kasalanan ang humadlang sa ugnayang ito at nagdulot ng pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Gayunman, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, nagbigay ang Diyos ng paraan upang maibalik ang nawalang ugnayan. Dumating si Jesus hindi lamang upang patawarin ang ating mga kasalanan kundi upang ibalik din ang ating ugnayan sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo, maaari mo nang lapitan ang Diyos at tawagin siyang Ama. Hindi ka na parang dayuhang naghahangad lamang na tanggapin ka. Hindi ka na parang estrangherong nakatayo sa malayo. Ikaw ay inanyayahan ng maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang katotohanang ito ay nagbabago sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Kapag nagbago ang iyong pagtingin sa iyong sarili, nagbabago rin ang iyong pananaw sa lahat ng bagay. Kapag nagbago ang iyong pananaw, nagbabago rin ang iyong ikinikilos. Kapag nagbago ang iyong ikinikilos, nagbabago rin ang takbo ng iyong buhay. Kaya naman napakahalagang maunawaan mo kung sino ka na ngayon sa paningin ni Kristo. Marami ang namumuhay na parang mga bilanggo pa rin kahit na pinalaya na sila, dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang pagbabagong nangyari sa kanila. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay pinatawad na. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay minamahal ko. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay tinatanggap ko ng buong puso. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay anak ko. Sinasabi ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na ngayon. Ang pagkatutong maniwala sa mga katotohanang ito ay bahagi na ng iyong paglalakbay sa pananampalataya. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi lamang ang pag-iwas sa paggawa ng kasalanan, ito ay ang unti-unting pagiging katulad ni Kristo. Ang prosesong ito ng paglago ay tinatawag na pagiging alagad. Ang alagad ay taong nag-aaral at sumusunod kay Jesus. Ang pagiging alagad ay isang paglalakbay na magpapatuloy hanggang sa iyong kamatayan. Hindi kailanman matatapos ang ating pag-aaral sa pagsunod kay Jesus. Palaging mayroon pang bagay na matututuhan. Palaging mayroon pang paglago na mararanasan. Palaging mayroon pang mas malalim na pagkaunawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Habang ipinagpapatuloy mo ang pagbabasa ng aklat na ito, matutuklasan mo ang mga praktikal na paraan upang makapagpatibay ka ng matibay na pundasyon sa iyong pananampalataya. Matututuhan mo ang tungkol sa pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos. Matututuhan mo ang tungkol sa pagbabasa at pag-unawa sa Kanyang salita. Matututuhan mo ang tungkol sa gawain ng banal na espiritu sa iyong buhay.
Matututuhan mo ang tungkol sa pagbabago ng puso at pagbabago ng pamumuhay. Matututuhan mo ang kahalagahan ng pakikisama at pagtutulungan sa ibang mga mananampalataya. Matututuhan mo kung paano malalampasan ang mga pagsubok at patuloy na lalago sa iyong pananampalataya. At higit sa lahat, matututuhan mong ang Diyos ay nananatiling tapat sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maaaring may mga pagkakataong ikaw ay magkamali. Maaaring may mga pagkakataong ikaw ay matisod o mahulog. Maaaring maranasan mo ang panahong ikaw ay mahina. Ngunit hindi ka kailanman iiwan o tatalikuran ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay patuloy na gumagabay sa iyo. Ang kanyang habag ay patuloy na umaabot sa iyo. Ang kanyang pag-ibig ay patuloy na nagpapanumbalik at nagpapatibay sa iyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi laging madali, ngunit bawat hakbang ay tiyak na sulit at puno ng kahulugan. Ikaw ay nagsisimula na ng bagong kabanata ng iyong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa, may tiyak na layunin, at nakasama sa ugnayan ng ating Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa iyong bagong simula. Maligayang pagdating sa iyong bagong pamilya. Maligayang pagdating sa iyong bagong pagkakakilanlan. Maligayang pagdating sa paglalakbay sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.